Naghain naman ng petisyon sa Kamara ang byuda ni Negros Oriental Governor Roel Digamo na si Pamplona Mayor Janice Digamo para patalsikin na si Representative Arnulfo Teves Jr. Isang Congressman Teves ang itunuturong mastermind sa pagpatay sa gobernador. Kaugnay po niya, mapanayin po natin si Mayor Digamo. Mayor, magandang umaga po. Yes, Igan. Good morning po. Una po ay pakikiramay po. Opo, at mamaya po, extended po hanggang 4 p.m. yung deadline ng Kamara para umarap sa kanila ng personal si Congressman Arnulfo Teves Jr. At yung kampo niya nangako na parang magbi-virtual conferencing daw po. Bakit siya magbe-virtual kung confident siya na hindi siya huhulihin pagdating dahil hindi mabigat yung proof ng mga na siya ang tinuturo. Dapat kasi ang tapang nilang pumasok sa bahay ng gobernador, dapat matapang din siyang harapin yung mga itatanong, yung mga legal na mga usapin na dapat niyang harapin sa mga pinagagagawa nila. Mm-hmm. So, hindi ako naniniwala doon sa virtual kasi if you are not afraid, if you are not guilty, there's no reason to be afraid. Bakit ka matatakot kung hindi ka naman guilty? Mm-hmm. May banta raw sa kanya seguridad at pamilya kaya hindi siya bumabalik ng bansa, Mayor. Ang alam ko lang, sila ang palaging source ng mga banta. You know, almost 30 people have died in Negros Oriental because of them. Kaya dapat talaga kung totoo yung sinasabi niya at confident siya, nakapani-paniwala siya, harapin niya. Mm-hmm. Kasi ganun talaga yun, Sir Igan. Opo. If you are not afraid, you will not, if you are not guilty, you will not be afraid to show your face up at magpakita ka. Mayor Digamo, Congressman Teves lang po ba talaga nakasentro ang mastermind sa pagpaslang sa inyong asawa? Ang kutob ko at ang kutob ng marami, talaga namang wala namang ibang dito sa Negros Oriental, if you are from here. Opo. Ay yung mga political leaders dito na iba magkakalaban, pero yung mga deadly yung style at yung mga style na gano'n, sa kanila lagyan. Mm-hmm. I am not talking of Congressman Teves. Mm-hmm. This group of people na talagang yung motive nila is talagang no one should get in the way sa kanilang ano. Mayroon na po bang reaksyon sa inyo ang House Committee on Ethics and Privileges sa petisyon na isinampa nyo para mapaalis po sa Kamara si Congressman Teves? Sa mga nalalaman ko po, parang lahat naman, tingin namin lahat doon sa Kamara, parang nakikita rin nila yung reason for petition to expel him from Congress. Mm-hmm. But I was required to submit attachments din, parang ganun. Siguro affidavit, etc. And of course, gagawin po namin yan. Opo. Development po sa kaso, may isang sundalo po na sumuko. Ito po ay nakarating na po sa inyo at anong mahalagang impormasyon po ang pwedeng makuha sa kanya? Ang pagkakaalam ko lang may nadagdag doon sa nahuli na. Opo. And parang kasi I will also be in Manila anytime this week po. Opo. Siguro mas doon siguro kami i-debrief din kung ano talaga yung ibang information. Pero yung mga Pero Mayor, yung mga nauna pong suspect na naaresto, kilala nyo ba sila? May personal silang connection kay governor or kay congressman? Hindi namin talaga sila kilala. Mm-hmm. Personally, wala kaming na masabi na kilala namin sila. Mm-hmm. Siguro except for yung isang sinasabi na Marvin. Kasi pinapacheck namin yung nangyari sa Katiklan. Parang Marvin din ang pangalan ng isa sa mga nahuli na Adrian dito sa Bayawan City. Mm-hmm. Kaya pinapacheck po namin yun kung if that is the same Marvin na nahuli in Katiklan. Mm-hmm. But as to personal knowledge, we know these people, and if at some point they have been nakilala ng governor o ganyan, wala po, hindi po. Opo. Yung pamilya naman po ninyo, kayo po, kamusta ang inyong seguridad? May mga
Pangamba pa rin ba kayo dyan at ano hong dagdag na tulong mula sa otoridad ang ibinibigay po sa inyo? Yung sa security naman, parang mas mas tighten yung security namin. Kaya nga, pinakausap din namin yung aming mga constituents kasi sanay sila na yung nakakalapit lang sila kaagad tapos all of a sudden parang mahirap na tayong lapitan. May proseso lang. The work naman continues. We continually serve. Pero yung proseso lang talaga mas tighter na yung security. And I am grateful kasi nga sa nangyari sa husband ko, walang rewind sa buhay. Kaya siguro yung mga bagay-bagay na hindi namin naisip dati na pwedeng mangyari at nangyari talaga sa husband ko, parang yun yung nagiging na mas naintindihan namin why security has to be really tightened. Ang fear ko lang po talaga, yun lang po talagang pag wala pa rin nangyari dito at nag-withdraw na yung forces at babalik ulit, maghaharian ulit yan sila and the same cycle will continue to happen and more people will be in danger. Mayor, kamusta Negros Oriental? Kahit wala ho si Congressman Teves diyan sa lugar, ramdam pa rin ba yung takot sa kanila pong kampo? Alam natin yung clout nila eh. Meron yan silang mga local hired killers, meron yan silang mga tao na yun yung tagapag-ano sa kanila, yun ba nagdadala ng kanilang kadibuniyuhan dito sa baba? They are still around eh. Sana talaga if the government will pull out its troops in Negros Oriental, dapat natulungan talaga silang lahat o kaya nasa sementeryo na. Opo. Mayor, mensahe ko kay Congressman Teves. Ayoko nang mag-ano sa kanya. Ang sa akin lang talaga, kung hindi siya guilty, uwi siya dito at harapin niya yung kaso niya. Masyadong naging respectful yung husband ko sa demokrasyang pamamaraan. And I hope hindi nagkamali yung husband ko na wala siyang goons, hindi siya kumukuha ng mga tao na gagawa ng masama sa mga taong gumagawa sa kanya. I still would want to be hopeful to the government, to the Philippine government. I can see that the government is doing its best. Yung press con kahapon sa SILG, grateful po kami sa ginagawa talaga ng Presidente at ng ating Department Secretaries. And akin lang po talaga sanang hinihiling, Igan, nandyan kayo sa national. Please help us na talagang ma-Senate investigation itong killings in Negros Oriental. Kasi pag Senate investigation, natatakot ako. There are people na kahit si Congressman Teves, sinasabi niya naka-payroll sa kanya yung ibang NP generals eh. Baka kasi pag naglaylo, saan tayo pupulutin yan? Kung babalik rin, hihintayin lang na mag-subside yung media na nakatuon, the issue is still, pag talagang pinapag-interestan pa. Paano pag hindi na? Kaya po, please po talaga, Igan, please dalhin niyo yung aming hinihingi na Senate inquiry, Senate hearing for the killings. Yung previous nasa resolution niya ni Senator Bato, sana kung nauna yun, buhay pa siguro ngayon si Governor. Hindi rin natuloy yung dati. But this time po, help us push for the Senate inquiry. Okay. All of those na nakita namin na nabigyan ng hustisya, yun lang talagang dinaan sa mga inquiry sa Senado kasi there will be public pressure if people get to see the demons behind the killing. Opo. Please po talaga, Igan. We would like to see justice being served. Opo. Maraming salamat po, Pamplona Mayor Janice Degamo. Ingat po. Salamat po. Salamat po. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.